ang manugang na palihim na nagmamahal sa biyenan. Ang nakakagulat na katotohanan, sa likod na nagpapahanga, sa lahat, si Lira ay nag-asawa sa edad na inu-enu-enu. Sa edad na ang mga tao ay nangangarap pa ang matamis na buhay maasawa. Ngunit siya ay iba. Nag-asawa siya hindi dahil sa mainit na pag-ibig, kundi dahil sa pagiging masunurin sa magulang upang mapagbigyan ang kanyang mga magulang na magkaroon ng karangalan. Sa harap nga, kanilang nga kamag-anak sa panig ng ina. Ang asawa niya ay isang inhinyero sa malalaking proyekto. Mas matanda sa kanya ng 5 taon, madalas na naglalakbay para sa trabaho. Ang 3 palapak na bahay sa bayan ng Malolos, Bulacan, kung saan siya naging manugang, ay mukhang mayos sa labas, ngunit sa loob ay malami na parang matagal nang walang tawangang babae. Namatay ng maaga ang biyenan na ina, hindi pa niya nakilala. Samantalang ang biyenan na ama na si Tatay Ramon, nasa 50 taon, buhok na may puti, mayos ang pamumuhay, tahimik at mahinahon hanggang sa hindi niya alam kung tatawagin ba itong tatay o sasalubungin lang bilang estranghero sa isang bubong. Sa unang araw bilang manugang, si Lira ay nakakamali hanggang sa nabasak ang isang lumang plato sa kusina. Nagulat siya at yumuko para humingi ng paumanhin, ngunit tiningnan lang siya nito nang walang salita at tahimik na kinuha ang walis para linisin. Walang sisi, walang masamang tingin, walang mabigat na salita. Ngunit ang katahimikang iyon ang nagpapakaba sa kanya. Ang asawa niya na si Tomas, pagkatapos ng kasal ng 2 linggo, ay pumunta sa Japan para magbantay ng proyekto. Sa pag-alis, sinabi lang nito, "Mag-ingat ka sa bahay." Si tatay ay medyo mahigpit ngunit hindi naman galit ng walang dahilan. Kaya ang batang babae na bagong hagbang sa buhay may asawa, ay naiwang mag-isa kasama ang tanging lalaki sa bahay na iyon. Sa simula, pinakalma niya ang sarili na masasanay rin. Ngunit habang tumatagal, lalong nadarama niya ang maraming bakante sa bahay, mga lumang litrato na puno ng alikabok. Nga pa kaina 2 lang ang nakaupo sa harap ng isa't isa, nang walang higit sa 3 salita. At lalo na ang mamate ni Tatay Ramon na laging malalim at mahirap basahin, na parang may itinatagong malalim na lihim na hindi niya maabot. Hindi mahal ni Lira ang biyenan, hindi niya naisip iyon. Ngunit ang patuloy na kalungkutan, ang matagal na katahimikan, at mga maliit na kilos na mukhang walang halaga, ay unti-unting nag-apoy sa kanyang puso ang isang damdaming malabo, parehong bawal at hindi mapigilan. At dumating ang araw na napansin niya na ang kanyang puso ay hindi na mabilis na tumitibok sa boses ng asawa sa telepono, kundi humihigpit tuwing naririnig ang ubo ni Tatay Ramon sa malamig na gabi. Si Lira ay dumating sa bahay na iyon sa araw na ulan. Ang ulan sa Bulacan sa simulangang panahon ay hindi malakas ngunit matagal. Bumaba siya sa sasakyan ng kasal. Ang puting damit ay bahagyang nabasa sa laylayan. Hawak pa ang bungkos ng sampagwita na hindi pa nalalanta. Ang sumalubong sa kanya ay hindi ang asawa kundi si Tatay Ramon, ang biyenan. Hawak ang payong na itim, mata na malalim. "Pumasok ka, baka maginaw." 3 salita lamang, ngunit iyon ang unang sinabi nito sa kanya mula ng unang pagkikita. Ang 3 palapag na bahay na gawa sa lumang estilo. May maliit na bakuran na may tanim na niyog, pader na may lumang pintura, at tunog ng orasan na tumitiktak tuwing oras. Lahat sa bahay ay mayos at malinis. Ngunit kulang sa presensya ng babae. Sa unang hapunan bilang manugang, si Lira ay nakakamali sa paghihiwang ng gulay. Nanginginig ang kamay dahil unang beses sa kusina ng bahay nga asawa. Si Tatay Ramon ay walang sinabi. Tahimik na tumayo sa likod niya. Paminsan-minsan ay nagsasalin ng mainit na tubig o hinahinaan ang apoy. Walang sisi, walang turo. Ngunit bawat malit na kilos nito ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay clumsy. Sa pagkain, ang asawa niya na si Tomas ay nagkukuwento tungkol sa proyekto sa Osaka, Japan. Ngumiti siya ng pilit. Si Tatay Ramon ay naglagay lamang ng isang piraso ng tokwa sa kanyang mangkok at tumango ng mahina. Walang tanong o sisi. Bakit ba? Pakiramdam ni Lira ay may kulang. Sa gabing iyon, hindi pa tumitigil ang ulan.
Siya ay nakahiga sa kwarto sa ikalawang palapak habang naririnig ang patak ng tubig sa bubong. Ang asawa ay abala sa online meeting. Maliwanag ang ilaw sa kwarto hanggang hating gabi. Hinila niya ang kumot at ipinikit ang mata. Ngunit hindi mapayapa ang loop. Narinig niya ang tunog ni Tatay Ramon sa ibaba. Binubuksan ang pinto sa likod para saluhin ang tubig ulan. Tapos ang mahinang ubo. Hindi niya alam kung bakit ang ubong iyon ay nagpapahirap sa kanya na makatulog. Sama sumunod na araw, paulit-ulit ang lahat. Umaga, maagang gumising ang asawa para magtrabaho. Si Lira ay tumutulong sa kusina. Si Tatay Ramon ay maingat na nag-aalaga ng halaman sa harap ng bahay. Kumain silang tatlong ng almusal. Pagkatapos ay sumakay ang asawa sa sasakyan para sa meeting. At si Lira ay naiwang kasama ang biyenan. Ang lalaking laging tahimik na parang anino. Sa paglipas ng ilang linggo, nagsimulang madama niya ang isang bagay. Ang katahimikan ay hindi nakakatakot, kundi ang pakiramdam na nakalimutan. Ang asawa ay parang hindi napansin sa kanya. Buong araw sa trabaho, pag-uwi ay yakap ang telepono o laptop. Tuwing gabi sa tabi, ay wala nang yakap tulad ng maunang gabi pagkatapos ng kasal. Si Tatay Ramon naman, bagaman hindi madaldal, tuwing umaga ay naglalagay ng isang tasa ng salabat na ayon sa kanyang panlasa. Tuwing nahugas siyang pinggan, tinutulungan nito ang mabigat na kaldero. Kapag naglilinis ng bahay, paalala nito na iwasan ang nasaksakan sa ilalim. Hindi ito malinaw na pagmamalasakit, ngunit nagpaparamdam na hindi siya ganap, na hindi nakikita sa bahay na iyon. Nagsimulang makaroon si Lira nang ugali na tumingin sa kwarto nito tuwing gabi, ang dilaw na ilaw sa siwang ng pinto na parang mata nito na tahimik na mainit at mahirap intindihin. Sa araw na iyon, matindi ang init, siya ay nakatayo sa kusina buong umaga para magluto ng adobo. Ayon sa resetang ina, ang init mula sa kalan ay umusok, pawis sa noo. Gusto niyang magluto ng masarap na pagkain upang punan ang lumalaking bakante sa kanyang puso tuwing wala ang asawa. Ngunit nang matapos ang paglalagay sa merienda, biglang nailos si Lira. Nanlalabo ang mata, umugong ang tainga, at bago pa makahawak sa gilid ng kusina, bumaksak siya sa malamig na sahig. Pagkagising, nakahiga siya sa kanyang kwarto sa ikalawang palapak. Nakatakip ang manipis na kumot sa dibdib, hawak ang mainit na bimpo sa kanang kamay. Si Tatay Ramon ay nakaupo sa gilid ng kama, mukha na seryoso, hawak pa ang tasangang salabat. Gising ka na ba? Uminom kang kaunti para magbalik lakas. Si Lira ay nagmamadali. Bakit ako rito? Hindi agad sumagot ito. Dahan-dahang inilagay ang kamay sa noo niya na parang tinitingnan ang laknat. Ang init mula sa magaspang na kamay ay nagbigay kirot sa kanyang dibdib. Nahulog ka? Mabuti na lang at kakawi ko lang. At nakita kong bukas ang pinto sa kusina. Nakahiga ka na sa sahig. Natakot ako. Ang boses nito ay paus ngunit may bahagyang panginginig. Sa unang pagkakataon, nakita niya na hindi na mahinahon ang karaniwang mukha nito. Hindi na malayo ang tingin kundi isang tunay na ama na nag-aalala sa manugang na parang sariling anak. Si Lira ay mahinang tumango, tinakpan ang mata upang itago ang luha na tumulo mula sa sulo. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Hindi na nag-ingat ng sobra si Tatay Ramon. Pinapaalalahanan niya na huwag magtagal sa kusina, paalala na uminom ng tubig sa tamang oras, kahit siya mismo ang nagtatanim ng maliit na tanim na basil sa harap ng kusina dahil madalas siyang mahilo. Mabuti ito para sa presyon. Ang asawa ay tumatawag sa video tuwing gabi. Ngunit madalas ay ilang minuto lamang at nagpapalusot na abala. Ngumiti si Lira ng pilit, tumango ng mekanikal at isinara ang tawag. Nakaupo magisa sa balkon, naririnig ang huningang kulihlih mula sa malayong bukit. Nagsimulang makaroon siyang kakaibang ugali, naghihintay sa pag-uwi ni Tatay Ramon mula sa pamilihan sa umaga. Upang tingnan kung ano ang binili, ugat ng luya, bungkos ng kangkong o supot ng mangga. Lahat na, iyon ay nagiging mainit sa kanyang dibdib, kaysa sa pabaya na mensahe na mahal kita mula sa asawa. At minsan, habang nahuhugas ang pinggan, nabagsak niya ang basong kristal, nakalat ang magabubok, isang matalim na piraso ay sumugat sa kanyang kamay, dumugo, nagmadali siya.
Lumapit ito mula sa likod ng walang salita, hinawakan ang kamay niya, hinugasan ang sugat ng mainit na tubig na may asin, at binenda ng maingat. Kamay ngang babae, huwag mag-iwan ng paklat, mahaba pa ang buhay. Ang salitang iyon ay magaan na parang hangin, ngunit nagpatigil sa kanya ng matagal. Hindi nangahasilira na tumingin ng diretso sa mata nito sa oras na iyon. Natakot siya na kung titingnan ng malalim ay makikita niya ang sarili rito. Sa gabing iyon, biglang nagbagyo, malakas ang hangin na tumatama sa mga pinto ng gawa sa kahoy, na matagal nang hindi maayos, na nakalok. Ang kulok ay paulit-ulit na nagpapanginig sa mga pinto na nagiging nakakatakot. Si Lira ay nakahiga sa kama na hindi makatulog. Ang asawa ay gaya ng dati. Nag-text ng maikli na matulog ka muna, abala ako at nawala. Sa sandaling isinara niya ang telepono, nawala rin ang kuryente sa bahay. Isang madilim na espasyo ang bumalot, tumigil ang ventilador, nawala rin ang maliit na ilaw. Biglang umupo si Lira, tumitibok ang dibdib. Mula pagkabata, ay takot siya sa kulong, at ngayon ay mag-isa sa madilim na gabi nang walang kausap. Lumakad siya, nang dahan-dahan pababa, hawak ang rehas ng hagdan upang hindi madulas. Nang makarating sa gitna, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Si Tatay Ramon na hawak ang flashlight, nakachir na luma at shorts, lumabas habang mahina ang ubo. Hindi ka makatulog. Mahinang tumango si Lira, boses na mahina na parang bata. Natatakot ako sa kulog. Hindi ito ngumiti. Lumapit lang at ibinigay ang ilaw na. Pumunta ka sa kwarto at sindihan ang kandila. Iwasan ang malapit sa bintana. Malakas ang hangin. Hindi niya alam kung bakit ngunit hindi siya bumalik sa kwarto gaya ng sinabi. Sa halip, umupo siya sa hagdan na yakap ang unan. Mata na hindi pa sanay sa dilim. Ngunit nadarama niya ang presensya nito na nakaupo sa tabi. Na matibay at tahimik na parang lumang puno sa gabi. Maya-maya, nagsalita ito. Unang beses na nagkwento, boses na paantay. Si nanay ni Tomas ay natatakot din sa kulog. Tuwing may bagyo, bumaba siya sa kusina. Sinisindihan ang kandila at nagkukwento ng alamat kay Tomas. Minsan pa ay hinawakan ang kamay ko at sinabi na ang kulog ay tumatama lang sama-sasama, kaya magpahinga ka lang sa tabi ko. Uminto ito sandali, mata na malayo. Ngumiti ng mahina si Lira, si nanay, ay siguro napaka-emosyonal. Tumango ito, mata pa rin sa dingding. Siya ay nabuhay para sa pamilya, para sa asawa at anak, ngunit siya rin ang pinakamalungkot na hindi napansin ng iba. Parehong tahimik. Ang tunog ng ulan sa bubong ay parang malungkot na musika. Hindi niya alam kung bakit nakwento ito sa gabing iyon. Siguro dahil sa ulan, o siguro dahil siya ay nagpapaalala ng isang bagay na pamilyar rito. Maya-maya, mahinang tanong niya, kung buhay pa si nanay, magbabago ba ang buhay niyo? Tumingin ito sa kanya, mata na nagulat. Pagkatapos ay sumagot, boses na malalim ngunit sigurado. Oh, mamahalin ko siya ng higit at hindi ko hahayaang mag-isa siya gaya ang nararanasan mo ngayon. Ang salitang iyon ay parang karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Lira kung iyak, tatawa o tatakbo, ngunit wala siyang ginawa. Umupo lang siyang tahimik sa tabing lalaking dapat tawagin lamang na biyenan. Sa gitna ng ulan. Kinaumagahan, malinaw ang langit. Mahinang sikat ng araw sa pamamagitan ng bakot na may bulaklak. Nagbibigay ng malit na liwanag sa sahig. Pagkatapos ng gabing may bagyo, biglang naging malambot ang hangin, ngunit hindi mapayapa ang loop ni Lira. Gumising siya ng maaga kaysa dati, tahimik na bumaba sa kusina upang magluto ng itlog, ngunit nang buksan ang kabinet para sa langis, nakita niya ang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa mataas na istante. May nagtutulak sa kanya na kumuha ng upuan upang abutin. Ang kahon ay luma na may maliit na kandado ngunit hindi nakalok. Binuksan niya. Sa loob ay mga lumang litrato, sulat, at isang aklat na may balat na kayumang ginagasgas na, isang diary. Hindi niya balak na makialam, ngunit ang mata ay naakit sa masalitang pahilik at malambot. Unyo 8, 1998, ngayong bumili, ako NK pares NK, napila ka na malit na gusto mo. Ngumiti ka at nadama ko ang kaligayahan na higit pa sa unang sweldo ko. Sa araw na nawala ka, hindi ako umiyak dahil natakot ako na matakot si Tomas. Ngunit sa gabing iyon,
Umupo ako sa gilid ng pinto hanggang umaga nang hindi natutulog. Bawat salita ay parang sugat sa kanyang dibdib. Inisip niya ang lalaking tahimik na iyon na minsang may malambot na pag-ibig. Isang mabuting asawa, kumpletong pamilya. At sukat na hindi gumaling. Mahinang isinara ni Lyra ang aklat, hindi na binasa pa. Ngunit ang isip niya ay parang pumasok sa ibang mundo. Isang bahaging nakaraan ng lalaking iyon na hindi pa naabot ng iba. Mula sa araw na iyon, hindi na niya tinitingnan ito ng may hiyagayang ang dati. Nakikita niya ito bilang tao, higit pa sa biyenan. Isang hapon sa katapusan ng linggo, habang nagpupunas ang alikabok sa mga litratong nakasabit, natigil siya nang makita ang lumang litrato ang kasal. Nagulat si Lyra dahil ang muhang babae sa litrato ay katulad niya, hindi eksaktong pareho ngunit ang malungkot na malambot na mata, ang mahinang ngiti na pahilik lang ang labi, ay katulad na nakakalamig. Sa oras na iyon, pumasok si Tatay Ramon. Natigil ito nang makita na tinitingnan niya ang litrato. Siya si Nanay Luna, namatay noong 2001. Si Tomas ay nasa grade 5 pa lang. Walang sinabi, si Lyra, hindi rin nito nagpatuloy. Tanging ang tingin na tahimik na parang hangin. Ngunit malalim na parang bangin. Sa gabing iyon, sa hapunan biglang nagsalita ito, Lyra, hindi mo kailangang pilitin ang lahat. Mabuhay ka lang ng tapat ay sapat na? Tumangos siya ngunit puno ngang kontradiksyon ang dibdib. Habang tumatagal, lalong nadarama niya na ang distansya sa pagitan nila ay lumiit, hindi sa salita kundi sa tingin. Sa paraan napaklalakay ni Tuon sa tuwang umaha. Sa minsang mahinang haplos, sa kanyang buhok na magulo dahil sa hangin, at sa mismong tibok ng kanyang dibdib na, nawawala ang direksyon. Sa pagitan ng tawak na tatay at isang bagay na mahirap sabihin. Sa araw na iyong ay Sabado. Mahinang init, manipis na parang sutla ang sikat ng araw sasahik sa harap ng bahay. Gumising ng maaga si Tatay Ramon, tahimik na nahanda ng saa at biglang kumatok sa kwarto niya. Kung wala kang gagawin, sumama ka sa akin sa palengke. Nagulat si Lyra na may kaunting kaba. Ito ang unang pagkakataon na aktibo itong nag-aya sa kanya na lumabas. Hindi niya alam kung bakit mabilis ang tibok ng dibdib. Nakmadali siyang tumango. Nagpalit ng damit na may mahabang manggas. Itali ang buhok at bumaba. Ang palengke ngalolo sa maagang umaga ay masikip, maraming tao. Ang ingaying matendra ay umalinggaw-ngaw mula sa bawat sulok. Hawak niya ang basket habang sumusunod sa likod nito ngang ilang hakbang. Nakaswat, ito energy simpleng gapaulo na puti. Lakad na mabagal at matibay gaya nga dati. Sa tindahan ngugulay na pamilya, nakilala ng tindera si Tatay Ramon at ngumiti ng malaki. Uy, ngayon mo naman dinala ang manugang mo sa palengke. Parang sariling anak ka? Nagulat, si Lyra. Ngumiti siyang pilit, mahigpit ang hawak sa hawakan gang basket. Ito naman ay mahinang ngumiti, hindi sumagot o itinama. Tumingin ito sa kanya, mata na mahirap basahin. Susunod ay tindahan ng isda, karne, prutas. Saan man ay tanong na anak mo ba iyan? Asawa ni Tomas? Bata pa pero maalam talaga. Mag-ama kayong makasama sa palengke? Mukhang close. Nagsimulang madama ni Lyra na lahat ng tingin ay nasa kanya. Ang papuri ay mukhang masaya ngunit parang sumasaksak sa dibdib. Baka ang iba ay nakikita rin na hindi lang simpleng biyenan at manugang. Tahimik siyang yumuko at nagmadali ang lakad. Ngunit tinawag siya nito ng mahina. Dahan-dahan, maraming tao. Madali kang matulak. Ang boses ay kalmado ang gunid na pakalapit. Tumunghay siya at nakita na hawak nito ang boteeng tubig na handa para sa kanya. Ang mata na iyon, ang tingin na iyon, ay hindi nakatulad ng ama na matanda. Sa daan pawi, parehong tahimik, ngunit ang distansya ay hindi na isa't kalahating metro. Pagdating sa bakuran, pumasok siya sa kusina upang ayusin ang bagong biniling bulaklak, ngunit nang lumingon ay nakatayo, ito sa gitna ng bakuran na nakatingin sa kanya. Walang salita, tanging tingin na tahimik, ngunit may daan-daang bagay sa likod. Sa gabing iyon, habang tumatawag ang asawa at nagtanong ng mabilis, bigla siyang lumingon kay Tatay Ramon na nagbabasa ng diaryo, sa mahabang upuan sa sala. Isinara ng asawa ang tawag pagkatapos ng wala pang 3 minuto, samantalang ito ay tahimik na tumayo at nagdalangan tasaang mainit na saa sa mesa niya. Maganda ang bulaklak pero palitan ang tubig sa florera araw-araw. Kapag nalanta,
Malungkot tingnan. Narinig niya iyon at namumula ang ilong. Dahil siya rin ay nalalanta sa malamig na kasaw. At tanging ito, ang lalaking mukhang malayo, ang nagpaparamdam na siya ay pinapahalagahan, nakikita sa tanghali na iyon, ang langit sa bulachan ay biglang naging malinaw. Pagkatapos na ulan sa gabi, ang sikat ng araw ay bumaksak sa pulang bubong, dumadaan sa madahon, nagbibigay dilaw na liwanag na parang honi sa harap ng bahay. Gumising ng maaga si Lira, plano na magluto energy paksiw na isda, ang luto ang inatuwing malamig ang panahon. Ngunit matagal na niyang hindi natikman ang lasa na iyon. Gusto niyang subukan ulit. Hindi para sa iba kundi para sa sarili. Ngunit sa lublub, bahagi rin para kay Tatay Ramon. Tahimik siyang pumasok sa kusina, itinaas ang manggas. Itinali ang buhok sa likod. Ang kamay niya ay nakakamali sa paghihiwa ng isda, hindi pa sanay kaya tumatalsik ang kaliskis sa apron. Sa oras na iyon, narinig ang pamilyar na hagbang mula sa bakuran. Nakatayo si Tatay Ramon sa pintong kusina, simpleng polo na puti, hawak ang basket ng gulay. Mata na tumigil sa kanya. Huwag iwan ang isda ng matagal. Mabaho? May luya ba? Ako na lang. Bago pa makasagot, lumapit ito. Nahugas ang kamay at dahan-dahang kinuha ang kutsilyo para hiwain ang luya. Ang mahiwa ng luya ay manipis at pantay na bumagsak sa chopping board. Sa sandaling yon, nakatayo, si Lira na nakatinjing rito. Biglang nadama ang pangingining ng dibdib. Hindi niya naisip na darating ang araw na magluluto sila ni Tatay Ramon, na parang matagal ng makaibigan. Ang pakiramdam ay hindi pilit, hindi nahihiya, kundi mainit sa kakaibang paraan. Sa bahagi nga, paglalaga ng isda, yumuko siya upang kunin ang kaldero. Ngunit sa parehong oras ay inabot nito ang boteng suka. Nagdikit ang makamay, isang mabilis na dikit lamang, ngunit natigil ang dibdib niya. Binawi niya ang kamay, namula ang muha, na kunwaring abala sa kutsara, walang nagsalita. Ngunit sa kusinang iyon ay may nagbabago, isang bagay na hindi masabi. Nugunit malinaw, na ito ay naroon, malinaw at malakas, na parang lasangang suka sa kaldero ng paksiw na kumukulo. Ang tanghalian na iyon, masarap ang paksiw ng hindi inaasahan. Kumain ito ng mabagal, naglagay ng piraso ng isda sa kanya. At sinabi ng mahina, unang luto pa lang pero ganito nakagaling, katulad ng nanay niya nun. Ngumiti si Lira, bumigat ang dibdib. Hindi niya nangahas na tumingin sa mata nito, natakot na makita roon ang anino ng babaeng nun, at natakot rin na makita ang sarili sa kasalukuyan. Sa hapon na iyon, lumamig ang panahon, siya ay naglalaban ng damit nang pumasok ito mula sa labas, hawak ang maliit na latangang lotion. Sa panahong ito, madaling maka-dry skin. Ang kamay mo ay tuyo, lagyan mo ito. Nagulat si Lira, kinuha niya ang lata at mahinang tanong, napansin ni Jopo ba? Ngumiti itong mahina, mabagal na sumagot, dahil nun hindi ko napansin ng maaga, kaya ngayon, kung ano ang maring gawin ng mayos ay hindi ko hahayaang makaligtaan. Narinig ni Lira iyon na parang may pumipisil sa dibdib. Bawat salita nito ay hindi marangya ngunit nakpapahirap sa dibdib. Sa gabing iyon, nag-text ang asawa ng Maikling. Abala ako sa meeting, hindi uwi sa weekend, walang tanong kung ano ang kinain niya, matulog ng maaga, o kung okay ba siya. Isinara ni Lira ang telepono nang walang sagot. Lumingon sa sala, kung saan nakaupo si Tatay Ramon na nagbabasa ang diaryo. Ang ilaw ay nagbibigay ng anino sa mukhang kalmado at puno ng inisip. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Mata na bukas, na nakatingin sa kisame, paulit-ulit ang mga imahe sa isip, ang dikit ng kamay sa kusina, ang tingin nito sa pagbigayng lotion, ang papuri sa paksiw, at ang pakiramdam na siya ay pumasok sa malawak na lugar, kung saan ang hangganan ng tama at damdamin ay unti-unting nawawala. Sa umaga ng linggo, tahimik ang bahay, walang tunog mula sa tawa ni Tomas, walang TV o dumadaan, tanging sikat ng araw at huni ng ibon sa bubong na may berdeng lumot. Gumising si Lira ng huli kaysa dati, pagod hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa gulo sa dibdib. Nagpalit siya ng damit, bumaba sa kusina, plano na linisin ang mga istante sa itaas na gawa sa kahoy, kung saan sinabi nito na lugar na
alaala na huwag galawin. Ngunit ngayon ay pumunta ito sa lamay sa kamag-anak sa paningnay na. Unang beses sa 3 buwan bilang manugang, siya ay mag-isa sa malaking 3 palapak na bahay. Dahil sa kuryosidad, umakyat siya sa maliit na atik. Ang kwarto ay puno ng alikabok, liwanag na pumapasok, sa siwang na pinto na kahoy, sa sulok ay may lumang kabinet na tela. Hinila niya, sa loob ay kahon na papel na may bulala na lumang kulay. Na ilang bagay na nakabalot sa diaryo mula 2000. Isang panyo na kulay krema ay nahulog mula sa bag na tela. Ang panyo ay may burda na mali na bulaklak, sa gilid na may burda na salita sa kamay. Mahina ang sulat na para sa iyo na laging nakakalimot ng panyo ngunit hindi ako nakalimutan. Ang sulat ay pahilig at malambot na pambabay. Nanginginig ang kamay ni Lyra, binuksan pa niya ang iba, nakita ang isang barot saya na puti na plansado, isang maliit na aklat na puno ang maikling tula. Lahat ay kay Nanay Luna, asawa ni Tatay Ramon, ina ni Tomas. Bigla ang lalamunan niya ay sumikip. Isang pakiramdam na mainit at masakit ay pumasok sa dibdib. Nadarama niya na parang sumunod siya. Hinahawakan ang nakaraan ng babaeng wala na, isang babae na minsang minahal nito. Umupo siya sa sahig ng atik, hawak pa ang lumang panyo. Bawat salita, bawat tiklop, bawat kunot ng tela ay parang nakukuwento sa pamamagitan ng hininga ng panahon. Pagkatapos, hindi niya alam kung bakit tumulo ang luha, hindi dahil sa selos, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa awa sa kanya, ang babaeng unang nawala, at awa sa sarili, ang babaeng pumasok sa bakanteng hindi dapat punan ng iba. Sa hapon na iyon, umuwi si Tatay Ramon. Si Lyra ay nakaupo pa rin mag-isa sa harap, hawak ang panyong krema, mata na namumula. Lumapit ito at nakita ang panyo, natigil sandali, pagkatapos ay umupo sa tabi ng tahimik. Ilang minuto pa, mahinang nagsalita ito, madalas siyang magburda ng panyo, tuwing galit ay umupo at nagbuburda, at ako ay hawak ang panyo na humihingi ngang paumanhin. Ngumiti ng mahina si Lyra, boses na paos, galit pa rin ba kayo sa kanya? Umiling ito, hindi kailanman. Galit lang sa sarili, dahil hindi nagawa ang lahat ng maaga. Tahimik ang espasyo. Ang hangin ay mahina sa tanim na niyok. Ang sikat ng hapon ay dumadaan sa harap, nagbibigay ngang dilaw sa malalim na mata nito. Tiningnan ni Lyra ito ng matagal, at dahan-dahang inilagay ang panyo sa masang kahoy sa tabi. Sinabi niya, kung pumasok ako sa lugar na inwakupan niya nun, natatakot ba kayo? Hindi ito sumagot. Tiningnan lang siya ng matagal. Matagal na matagal. Sa gabing iyon, nang lumamig ang hangin mula sa bukit sa likod ng bahay, umakyat siya sa kwarto at isinara ang kurtina, ngunit ang dibdib niya ay hindi masara. Dahil mula sa sandaling basahin ang burda na salita, alam niya na ang dibdib ng lalaking iyon ay minsang malalim. At ang dibdib na minsang nasaktan ay hindi na normal. Sa hapon ng sumunod na araw, biglang nagbago ang hangin sa Bulacan. Ang mga madilim na ulap ay dumating na parang kumot na tumatakip sa malinaw na langit. Sa oras na iyon, si Lyra ay nagdidilig ng tanim na ampalaya sa likod ng bahay. Nang biglang bumuhos ang ulan, malakas na parang may galit mula sa itaas. Nagulat siya. Tatakbo sana ngunit nadulas ang paa sa madulas na lupa. Ang katawan niya ay tumtumungo pasulong. Hawak lang ang tanim na ampalaya. Ang hose ay bumukas. Tumalsik ang tubig sa damit niya. Habang nagpupumilit, isang itim na payong ay lumitaw sa itaas ng ulo. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Tatay Ramon, malalim at mainit, huwag gumalaw. Madulas ang lupa. Tumunghay siya. Ito ay nakasirt na manipis. Hawak ang payong, tingin na may sisi at alala. Hindi naghintay ni sagot. Lumakad ito pababa sa hagdanan. Hinawakan ang pulso niya ng mahina ngunit matibay. Malaki ka na pero pabadya. Ang salita ay parang sisi ngunit may pagmamahal. Ang dibdib niya ay nainitan sa kakaibang paraan. Ang ulan ay malakas na tumatama sa payong na nagbibigay nga, maliit na pata sa piski niya. Dinala siya nito sa harap, parehong nakatago sa lumang bubong. Naririnig ang ulan sa bubong na yari sa yero. Ang ulan ay nagpatahimik sa lahat, kahit ang tunongang sasakyan sa daan. Kahit ang gulo sa dibdib niya, hindi niya alam kung bakit. Sa sandaling iyon hindi na niya nakikita ang sarili bilang manugang, hindi rin ito bilang bienan.
Tanging dalawang tao, isang lalaking dumaan sa pakawala, isang batang babae na lumalakat sa kalungkutan. At ang ulan ay parang natutunaw, ang lahat ng hangganan. Tinanggal nito ang jacket, inilagay ng mahina sa balikat niya. Lumingon siya rito, nakita ang mata na punong emosyon, isang tingin na hindi na nagtatago, hindi na pinipilit na itago. Ginawin ka ba? Tanong nito. Umiling siya, ngunit ang dibdib ay nanginginig. Parehong tahimik, patuloy ang ulan ngunit hindi na maingay. Bawat patak ay parang pumupuno sa katahimikan sa pagitan nila. Katahimikang unti-unting pumupuno ang damdaming hindi nangahas na tawagin. Si Lyra ang unang nagsalita ng mahina, kung isang araw umalis ako sa bahay na ito. Maalala niyo ba ako? Lumingon ito, mata na malungkot. May mga taong kapag nakaukit na sa dibdib, kahit umalis ay hindi mabubura. Ang salitang iyon ay nagpasikip sa kanya. Iniharap niya ang muha. Basa ang mata na hindi alam kung dahil sa ulan o dahil sa dibdib na nabasak ng kaunti. Sa gabing iyon, nakaupo siya na pinapatuyo ang buhok sa bintana. Ang malamig na hangin ay pumapasok sa damit. Mata na nakatingin sa payong na nakasapit. Sa labas ng pinto, may patak pa ang ulan na tumutulo. Isang ordinaryong bagay ngunit ngayon ay may alaala na hindi ordinaryo. Nag-notify ang telepono ngang mensahe mula sa asawa. Bukas dadaan ako. Ipaganda mo ang files. Walang salitang miss o tanong kung okay siya. Inilagay ni Lyra ang telepono nang walang sagot. Pagkatapos ay lumingon sa anino ni Tateramon na nagdidiling ng halaman pagkatapos ng ulan. Ito ay mahinahon at tahimik ngunit ang ilaw sa harap ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa likod nito. Tinanong niya ang sarili, sa mundo ba ay may damdaming tama at mali? Gaya ngang lumalaki sa dibdib niya, sekepi na piya na speak lang lumaime. Ang hangin mula sa ilok ng angat ay sumisipol, nakpapagalaw sa mga dahon sa labas na eskinita. Sa loob ng bahay, si Lyra ay naghahanda ng hapunan. Naghihiwas siyan gulay, nagbabalat ng patatas, may natitirang epekto pa ang ulan noong nakaraan. Tuwing nakikita ang payong, humihigpit ang dibdib niya. Si Tatay Ramon ay medyo pagod ngayon. Sinabi niyang masakit ang ulo kaya maaga siyang umakyat sa kwarto nang hindi kumain. Dinala ni Lyra ang mangkok ngang lugaw. Sa harap ngang pinto, mahinang kumatok ngang 3 beses at tahimik na bumalik sa kusina. Hindi niya alam na pagkatapos ng 10 minuto, darating ang isang nakakagulat. Ang pamilyar na kulay abong kotse ay huminto sa harap ng gate. Bumukas ang pinto, bumaba si Thomas, polo na gusot, mata na may dark circles. Walang paunawa, walang text, walang tawag. Binuksan niya ang gate. Dala ang maleta, boses na pagod. Bakit hindi nakalok ang gate? Ganito kalamig pro bukas. Nagulat si Lyra, hindi niya alam kung matutuwa, malulungkot o mag-alala. Pagkatapos ng halos 3 linggo, muling makita ang asawa, ngunit walang pakiramdam ng paghihintay sa dibdib niya. Tanging kaba na nakakasikip, ang hapunan na iyon ay malamig. Kumain si Thomas ng ilang subo at tumayo na sinabi ng walang emosyon. Bakit hindi bumaba si tatay para kumain? Nag-aatubili si Lyra. Pagod si tatay. Niluto ko na ang luga at inilagay sa harap ng pinto. Walang sagot si Thomas, ngumiti lang ng mapait. Lumakat siya patas sa kwarto. Nilinis ni Lyra ang hapa, nangingini ang kamay. Malinaw na nadarama niya na may nababasak ng unti-unti sa bahay na mukhang payapa. Sa gabing iyon, hindi natulog si Thomas sa tabi niya. Sinabi niyang kailangan ayusin ang files at nakalok ang kwarto sa 2 palapag. Paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng keyboard na umaalingaw-ngaw, na parang tumutusok sa dibdib ni Lyra ng mag-isa. Nakahiga siyang mag-isa. Mata na bukas na nakatingin sa kisame. Mula kailan ang kwarto ngang mag-asawa ay naging estranghero? Kinaumagahan, gumising ng maaga si Lyra. Dahan-dahan, siyang lumabas sa bakuran sa likod para maglaba. Mehamok ang panahon, ang bubong ay may natitirang tubig mula sa ulan sa gabi. Habang abala sa pakpigan ng damit, narinig ang boses ni Tatay Ramon sa likod. Maaga kang gumising, lumingon si Lyra na may mahinang ngiti. Ngunit sa oras na iyon, lumabas si Tomas sa balkon sa 2 palapag. Nakatayo ito roon na nakahalukip-kip, tingin na malamig na parang yellow. Tiningnan nito ang dalawa sa ibaba,
isang mahabang matalim na tingin. Sa sandaling iyon ay parang may pumipigil sa hangin. Ang almusal na iyon, unang beses na makasama ang tatlo pagkatapos ng maraming linggo. Mainit ang lugaw ngunit walang nagsasalita. Si Thomas ay nakatingin ng matagal sa mangkok, paminsan-minsan ay tumitingin sa ama tapos sasawa. Sa wakas, inilagay niya ang kutsara sa mesa, biglang tanong, "May nangyayari ba sa inyo ni tatay?" Nagyelo ang hangin. Nagulat si Lyra, natigil ang kamay sa pahuhugas ng pinggan. Si Tatay Ramon ay hindi tumingala, mahinang sinabi, "Mag-ingat ka sa salita." Ngumiti ng mapait si Thomas, "Ako ang maingat, pero ang iba ay hindi sigurado." Bigla akong umuwi ng walang paunawa at nakita kong makasama kayo sa kusina. Tapos sa bakuran sa umaga. Sobrang close. Lumingon si Lyra. Mata na namumula. "Ano ba ang iniisip mo? Ako ang asawa mo? Siya ang ama mo? Ininsulto mo kami pareho." Hindi na nagsalita si Thomas. Tumayo siya. Kinuha ang jacket at lumabas. Ang gate ay nagsara ng malakas. Sa hapon na iyon, nakaupo si Tatay Ramon na malalim ang inisip sa harap. Ang mata ay nakatingin sa malayong tanim na kawayan. Lumapit si Lyra at umupo sa tabi. Mahinang tanong, "Mali ba ako?" Hindi ito tumingin sa kanya. Tanging malalim na buntong hininga. Sa mundo, hindi lahat ay tama o mali. May mga bagay na hindi lang dapat. Ang salitang iyon ay parang sumaksak sa dibdib niya. Walang idinaura si Lia, ngunit alam ang dibdib niya na mula ngayon ay hindi nakatulad ng dati ang lahat. Mula nang umuwi si Thomas, ang tatlong palapak na bahay sa gitna ng bayang ng malolos, Bulacan, ay hindi na payapagaya ang dati. Wala nang tawa ni Lyra. Wala nang mainit na hapunan ng tatlo, tanging hangin na tensyon na parang kuwerdas. Sinubukan ni Lyra na maging normal, ngunit ang tingin ni Thomas sa kanya ay malami at puno ang duda na napapagot sa kanya. Minsan ay nahuhuli niya ang tingin ni Tatay Ramon sa anak na may malungkot, parang ama na walang magawa ng makita na malapit ng mawala ng anak ang mahalaga dahil sa maling entendi. Pagkatapos, sa gabi ng Martes, umuwi ng maaga nang hindi inaasahan si Thomas. Mukha na tensyon, hawak ang USB, mata na namumula. Pumasok siya sa sala. Itinapon ang USB sa mesa, boses na mabigat na parang tingga. Paano ito ipapaliwanag? Nagulat si Lyra. Si Tatay Ramon ay tumingala mula sa sofa, tanong ng mabagal, "Ano iyan, Thomas?" Hindi sumagot si Thomas, lumakat sa kabinet, kinuha ang laptop, isinaksak ang USB, binuksan ang video mula sa kamera sa bakuran sa likod. Ang video ay lihim na kinopya mula sa security, na hindi alam ni Lyra na inilagay ni Thomas sa likod ng bahay mula ng magduda. Lumitaw sa screen, ang eksena ni Tatay Ramon na hawa ang payong, na nagtatago kay Lyra sa malakas na ulan. Ang eksena na tinanggal nito ang jacket para sa kanya, pinunasan ang patak ng ulan sa pisngi, isang sandali na walang salita ngunit sobrang malambot. Si Thomas ay humigpit ang kamay, giniit ang boses, "Hindi ba aksidente o sinadya? Gaano katagal niyo akong itinatago?" Sumazikip si Lyra. Gusto niyang magsalita ngunit hindi alam kung saan sisimulan. Bawat salita ngayon ay madaling mapilipit. Tumadyo si Tatay Ramon, lumapit kay Thomas, boses na malalim, "Tinitingnan mo ang lahat sa video, walang tunok? Hindi mo naririnig ang dibdib ng tao rito." Tumawa si Thomas, tawang punong pait. Dibdib ng tao, sino ang maniniwala, sino ang makakaintindi? Pagkatapos ay lumingon kay Lyra at sinabi na parang sampal, "Alam kong malungkot ka, pero maari kang pumili ng iba maliban sa ama ko." Nagulat si Lyra, tumulo ang luha, hindi dahil sa sigaw kundi dahil sa sakit na maparatang nang hindi niya lumakpas sa hangganan. Tanging mahal niya ng sobra ang hindi dapat. Sa gabing iyon, nag-empake si Thomas at umalis. Hindi sinabi kung saan pupunta, hindi rin kung kailan babalik. Ang bahay ay lumunot sa katahimikan. Tanging tunog ng ulan sa bubong, isa pang ulan. Si Lyra ay nakabaluktot sa kwarto. Nadarama niya na parang may sala ngunit hindi alam kung saan ang mali. Mali ba na makahanap ng inisabianong? O mali dahil naantig siya sa lalaking may karanasan at puno ng kabaitan? Kinaumagahan, kumatok si Tatay Ramon sa kwarto niya, hawak ang maliit na supot na papel. Ito ay iniwan niya. Bago mamatay, sinabi niya,
Kung may babaeng magpaparamdam sa akin ng pamilya ulit, ibigay ito sa kanya. Binuksan ni Lyra ang supot. Sa loob ay 50 seras na pila, maikling sulat at isang pahilik na salita. Kung wala na ako, mabuhay ka ayon sa damdamin mo. Huwag dahil sa tama o mali na mawala ang pagkakataon sa pagmamahal. Hinawakan ni Lyra ang sulat, patuloy ang luha. Unang beses na naunawaan niya na may damdaming hindi kailangang tanggapin ng lipunan, basta toto. 3 araw, pagkatapos umalis si Tomas, ang bahay ay tahimik na parang wala ng buhay. Si Tatay Ramon ay mas tahimik. Si Lyra ay nakukulong sa kwarto, halos hindi kumain, mata na may dark circles, payat na malinaw. Sa umaga na iyon, may tunog ng doorbell. Si Lyra ay nasa kusina nang marinig na natigil ng matagal si Tatay Ramon. Pagkatapos buksan ang gate, pagkatapos ay narinig ang boses ng babae na mahina ngunit matalim na pumapasok. Matagal na Lumapit si Lyra at nagulat. Isang babae na halos 60 taon, buhok na nakatali, nakabarong na madilim, nakatayo sa pinto. Ang mukha ay matalas. Bawat linya ay katulad ni Tomas. Siya si Tita Carmen. Ang tunay na ina ni Tomas, naiwalay kay Tatay Ramon, halos 20 taon na at nakatira sa Maynila. Bihira umuwi. Biglang naging tensyon ang hangin hanggang sa nakakasikip. Tiningnan ni Tita Carmen si Lyra mula ulo hanggang paa, mata na tahimik na parang balon. Pagkatapos ay sinabi ng may lihim na kahulugan. Ang manugang dito ay mas maganda kaysa inaasahan ko. Nagmadali si Tatay Ramon na nyayahan ito sa loob. Umupo sila sa masang kahoy para satsaa. Umupo rin si Lyra ngunit nanginginig ang kamay. Pagkatapos ng ilang formal na usapan na malamig, diretsong tanong ni Tita Carmen. Ang kwento niyo bang asawa ko hindi? Biyanan mo ay totu o peke? Nagulat si Lyra, hindi inaasahan ang direktang tanong. Si Tatay Ramon ay nagsimanggot, Carmen, sobra ang salita mo. Ngumiti ng mapait si Tita Carmen. Tinatanong ko para malinaw dahil tumawag si Tomas sa akin sa hating gabi, boses na parang nawala ang isip. Tanong niya, Inay, kung mahal ng asawa ko ang ama ko, sino ang mali? Ako o ang asawa ko? Paano ako tatahimik? Ang salitang iyon ay parang kutsilyo na sumusugat sa dibdib ni Lyra. Lumingon si Tita Carmen sa kanya, mata na hindi na malamig kundi mas malalim. Alam mo ba kung bakit ako umalis sa bahay na ito? Umiling si Lyra. Sinabi nito ng mabagal dahil hindi na ako minahal. Ang kwento nito ay nagpayalo sa hangin. Nakuwento ito na noon si Tatay Ramon ay may naon ng gunit tuyo. Nahintay ito ngang yakap, tanong ngunit kapalit ay katahimikan. Pagkatapos, ay nahulog ito sa braso ngang ibang lalaki na mas mainit, mas malambot, at umalis, nagiwalay. Ngunit hindi siya sinisisi nito kundi nabuhay ng mag-isa mula nun. At tiningnan ni Tita Carmen si Tatay Ramon, hindi ka mali sa tahimik na pagmamahal sa iba, mali lang sa hindi pagiging toto sa buhay. Pagkatapos ay lumingon kay Lyra, unang beses na may pakikiramay ang mata. At ikaw, kung toto ang damdamin ay huwag itago, ngunit kung may konsensya ay dapat alam ang hangganan. Pagkatapos ngang pagkikita na iyon, si Lyra ay parang dumaan sa bagyo sa isip. Umakyat siya sa kwarto, binuksan ang drawer, kinuha ang sulat ni Nanay Luna. Unang beses na naunawaan niya ang naranasan ng babaeng iyon, at pinatawad ang sarili. Alam niya na kahit gaano karami ang paggalaweng dibdib, kahit gaano katoto ang pagmamahal ay may hangganan na hindi dapat lakpasan. Dahil kung lalagpas ay hindi na pagmamahal kundi pagwasak. Ang langit sa Bulacan ay umulan ng mahina mula umaga, hindi malakas gaya nun kundi tahimik na parang kalungkutan sa dibdib na hindi nasabi. Gumising si Lyra ng madilim pa, nagampak ang gamit, ilang damit lang, ilang libro, isang lumang litrato ngang pamilya. Sa unang Pasko bilang manugang, binabalot niya sa maliit na backpack na magaan gaya na desisyon na inihanda sa dibdib ng isang linggo. Iniwan niya ang sobre, walang nakakalam kung ano ang nasulat. Sa pag-alis sa bahay na iyon, hindi umiyak si Lyra. Tanging nakatayo ng matagal sa tanim na ampalaya sa likod ng bahay, kung saan minsang naging tanda ng damdaming malalim ngunit hindi masabi. Pagkatapos ay lumingon siya, lumakad ng mabagal sa bawat ladrilyo sa bakuran, lumakad, samgagulo sa dibdib niya. Isang oras pagkatapos,
Natagpuan ni Tatay Ramon ang sulat sa mesa nga hapak. Inilagay niya ito sa tabi ng floreranan saan na parang gusto niyang hindi makaligtaan. Nanginginig ang kamay nito sa pagbukas. Tatay, hahayaan niyong tawagin ko kayo ng ganito sa huling beses, ng buo. Dahil mula nang pumasok ako sa bahay na ito, hindi niyo ako pinaramdam na nawawala. Alam ko na ang damdamin sa pagitan natin kahit hindi lumagpas sa hangganan, ay nadikit na sa hindi dapat. Siguro kung nakilala ko kayo ng maaga sa ibang sitwasyon, hindi tayo kailangang umiwas. Ngunit ang buhay ay hindi nagbibigay ng pagkakataon na pumili ulit. Ako ang asawa ni Tomas, kahit ngayon ang kasal na iyon ay wala ng hugis, ako pa rin ang manugang niyo. Alam niyo ba, may magabi na nagigising ako dahil sa panaginip na hindi dapat. At sa umaga, ay sinisisi ko ang sarili dahil lumagpas ang dibdib sa hangganan. Umalis ako hindi dahil sa takot sa bibig ng iba, kundi dahil sa takot na kung mananatili ay hindi ko mapapanatili ang pinakatama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung magagalit kayo sa akin pagkatapos, ngunit alalahanin niyo na nagpasalamat ako sa inyo. Pinahahalagahan ko kayo ng buong katapatan ng isang babaeng nag-isa. Kung may susunod na buhay, sana tayo ay makita ng maaga at sa tamang panahon. Paalam, Tatay. Ang tanging lalaki na nagpaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Nahulo ang sulat mula sa kamay ni Tatay Ramon sa malami na sahi. Natigil ito ng walang salita, tanging inilagay ang kamay sa dibdib, kung saan sumasakit ng paulit-ulit na parang may pumipigil. Lumaka dito sa harap, patuloy ang ulan. Ang tanim na ampalaya sa likod ay namumulaklak ng puti na manipis na gumagalaw sa hangin. Wala nang anino ni Lira sa bakod. Wala nang mahinang boses niya sa umaga na tanong kung ano ang kakainin. Ang bahay ay bumalik sa katahimikan, ngunit ngayon ay bakantang hindi mapupunan. Sa gabing iyon, tumawag si Tomas. Sinagot ni Tatay Ramon. Boses na pause. Babalik ka ba? Tahimik si Tomas sandali at sumagot. Hindi. Gusto ko lang tanungin kung andiyan pa siya. Tiningnan nito ang harap kung saan nakasabit pa ang itim na payong. Wala na. Ngunit dapat kang umuwi para malaman na may mga taong hindi mo mapapanatili. Dahil hindi mo sila naunawaan ng toto. Walang idinagdag si Tomas, naksara ang tawag. Ang bahay ay lumunod. Ulit sa katahimikan. Halos isang buwan mula nang umalis si Lira sa bahay na minsang tinawag na tahanan. Umupa siya nga maliit na kwarto sa barangay ng San Fernando, masiglang lugar sa lungsod ng Bulacan. Ang kwarto ay wala pang 20 metro kwadrado ngunit tahimik at may sapat na liwanag ang kailangan niya ngayon. Tuwing umaga gumising siya ng 5 para magluto ng simple at sumakay nga jeep papunta sa maliit na kapehan kung saan siya nagtrabaho bilang serbidora sa shift. Ang may-ari ay babae na higit 40 na mabait. Hindi ito nagtatanong sa nakaraan ni Lira. Sinabi lang na kung kaya ay magtrabaho, kung hindi ay magpahinga, basta mabuhay ng maayos. Nagpasalamat si Lira rito. Unang beses pagkatapos ang maraming buwan, nadama niya na siya, hindi sinusuri, hindi nakatali sa posisyon, pangalan o bawal na damdamin. Isang gabi sa katapusan ng linggo, umulan ng mahina, si Lira ay nakupunas ng counter nang pumasok ang isang lalaki. Nakaswat ng jipolo na abo, may salamin, mukhang gapagod mula sa paglalakbay. Hindi niya alam kung bakit, sa unang tingin kay Lira, natigil ito ng matagal. Nakilala ni Lira ang tingin na iyon, tingin ng taong minsang kilala siya, ngunit hindi si Tomas. Hindi rin mula sa pamilya ngang dating asawa. Umupo ito sa sulok, umorder na black coffee na may yellow walang asukal. Nang dalhin ni Lira ang kape, biglang sinabi nito, "Naalala mo pa ba ako? Ako si Kiko, kaklase ni Tomas." Bahagyang nagulat si Lira, malabo niyang naalala na sa kasal. Ay may kaibigan ni Tomas, mula sa Cebu na dumating para sa litrato at umalis agad, si Kiko iyon. Ngumiti siyang mahina, "Pasensya, matagal na." Hindi nagsisi si Kiko, tumango lang ng mahina. Pagkatapos ay sinabi ng mabagal, "Alam ko ang kwento mo hindi dahil sa chismis. Nakita ko nang hindi sinasadya ang post sa private forum. Tungkol sa isang manugang at biyenan sa Bulacan ngunit walang pangalan." Nagulat si Lira, hindi niya alam na kumalat ang kwento niya hanggang dun. Tiningnan siya ni Kiko ng malalim sa mata, walang hatol, walang awa kundi pagalang. "Hindi ako pumunta para husgahan kundi para imbitahan ka. Isang pagkakataon,
Kinuha ni Kiko mula sa bulsa ang folder, itinulak kay Lira. Nagbubukas ako ngang branch ng marketing sa Olongapo, kailangan ng tagapamahala ng internal communication. Noong nag-aaral ka, mahusay ka sa pagsulat, magaling sa pakiramdam. Naniniwala akong kaya mo, naguluhan si Lira. Tiningnan niya ang folder tapos si Kiko. Bakit ako? Ngumiti ito dahil minsan kitang nagustuhan. Sa kasal na iyon alam kong huli ako, ngunit ngayon ay hindi ko gustong ulitin iyon. Ang salitang iyon ay nagpatigil sa kanya. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakatingin sa kisameng ng kwarto na minsang nabasa ang ulan, narinig ang maraming buntong hininga. Isang bagong pagkakataon mula sa dating kakilala. Karapat-dapat ba siya? Sapatin ba ang dibdib niya para tanggapin ang tinatawag na simula? Alam ni Lira na ang desisyong ito ay magdedesisyon sa natitirang buhay niya. 2 buwan pagkatapos tanggapin ang imbitasyon sa trabaho mula kay Kiko, lumipat siya ng tuluyan sa Olongapo. Umupang ang maliit na apartment malapit sa kumpanya, nagsimulang makihalo sa bagong buhay, kung saan walang nakakakilala sa kanya, lalong hindi alam na minsan siyang manugang na umalis sa gitna ng ingay. Ang trabaho sa internal communication ay nagpapabusi sa kanya buong araw. Ngunit dahil doon, hindi na siya masyadong nag-iisip. Hindi na masyadong nagdurusa sa nakaraan. Si Kiko ay totoo sa pangako, hindi siya pinipilit sa anuman. Kumilos ito bilang tunay na kaibigan. Naroon kung kailangan ngunit laging may sapat na distansya upang hindi makaramdam ng presyon si Lira. Dahil doon ay pinahahalagahan niya ito, isang paggalang na tahimik, hindi mabilis ngunit sapat na pampainit. Pagkatapos, isang hapon ng Biyernes nang naghahanda na matapos ang shift, nakatanggap si Lira ng mensahe mula sa reception. May kliyent na gustong makipagkita sa komunikasyon department. Sabi ay dating kakilala. Nagulat si Lira. Lumabas siya sa counter at natigil. Ang nakatayo sa harap niya ay si Thomas, mas payat kaysa dati. Ngunit matalim pa rin ang mata. Ang polo na puti ay gusot ng kaunti. Bukas ang isang butones sa lig. Mukhang kakadating lang mula sa malayo na hindi nagpahinga. Walang nagsalita sa unang ilang segundo. Parang natigil ang oras. Tapos sinire ni Thomas ang katahimikan. Nagtrabaho ako sa Olongapo. Hindi sinasadyang nakita ang pangalan mo? Sa listahan ng personel ng partner kaya, pumunta ako para tingnan kung toto. Ang boses ay hindi na malamig gayang dati, hindi rin mabigat kundi parang taong nakdurusa sa isang nawala. Tumango si Lira na nakakagat ang labi. Ako nga, ngunit ang dating kwento ay hindi na kailangang balik-balikan. Tiningnan siya ni Thomas, bumigat ang mata. Hindi ako pumunta para balik-balikan ang dati. Gusto ko lang tanungin kung masaya ka ba? Hindi sumagot si Lira. Dahil kahit siya ay hindi pa masabi kung ano ang kaligayahan, sa oras na ito siya ay payapa. Ngunit iyon ba ang kaligayahan? Nagpatuloy si Thomas. Mali ako, Lira. Sinisi kita nang hindi naunawaan ka. Sinisi si tatay nang hindi nagtatanong kung paano siya nabuhay pagkatapos umalis si nanay. Naisip ko lang ang muha ko nang hindi pinapanatili ang babaeng nasa tabi ko. Sa pinakamahirap na panahon, yumuko ng kaunti si Lira. Nanginginig ang dibdib, hindi dahil sa natitirang damdamin kundi dahil sa wakas ay may naunawaan ang toto. Kahit huli, biglang tanong ni Thomas, mahal mo ba si Kiko? Ang tanong ay hindi inaasahan na nagpatigil kay Lira. Sumagot siyang mahina, hindi ko pa alam. Alam ko lang na hindi na ako sa lugar na may ikaw. Ngumiti ng malungkot si Thomas. Naintindihan ko. Salamat sa iyo. Dahil kahit papaano ay nabuhay ka ng toto sa dibdib mo, hindi ko nagawa iyon. Umalis si Thomas pagkatapos ng walang panghinayang, walang pagpipigil. Ngunit alam, ni Lira na sa sandaling paghihiwalay, ay may nalinis, magaan na parang lahat ng galit, maling intindi, sala ay tumigil sa pagdikit. Sa gabing iyong, nakatayo si Lira sa balkong ng apartment, na nakatingin sa lungsod na Olongapo, na nagila. Nadama niya ang kalayaan sa dibdib na kakaiba, hindi dahil pinatawad siya ni Thomas kundi dahil pinatawad niya ang sarili. Pagkatapos ng muling pagkikita kay Thomas, inakala ni Lira na magiging payapa ang lahat. Nagsimulang masanay siya sa buhay sa Olongapo. Umaga sa trabaho, gabi sa yoga, weekend sa pagbabasa sa kapehan malapit sa dagat. Ang buhay niya pagkatapos ang maraming pagbabago,
Sa wakas ay gaya ng sinasabi ng iba, sapat na payapa para makatulog ng mahimbing, sapat na mag-isa para lumaki. Si Kiko ay nasa tabi ng tahimik na matiyaga. Kahit minsan ang tingin niya sa kanya ay parang gustong magsalita, ngunit pinanatili niya ang pangako, hindi pinipilit, hindi sumisingit sa nakaraan. Hanggang isang araw na dumating ito ng maaga sa kumpanya, hawak ang sobre na selyado, sa harap ay nakasulat, "Para kay Lira, manugang ko." Ang sulat ay mula kay Tatay Ramon. Nakatingin si Lira ng matagal sa sobre, biglang nanginginig ang dibdib, malamig ang kamay sa pahawak sa papel na bahagyang basa. Inilagay ni Kiko ang kamay sa balikat niya. "Umuwi muna ako, basahin mo." Sa sulat, sinulat ni Tatay Ramon, "Lira, hindi ko inakala na magsusulat ako sa iyo. Ngunit ngayon ito lang ang paraan para masabi ko ang lahat na itinago ko sa panahong lumipas. Mula nang umalis ka, parang nawala ang buhay sa bahay. Ang ampalaya sa hardin ay namumunga ngunit walang pumipitas. Ang payong na inilagay mo ay andiyan pa. Hindi ko inaalis dahil takot akong kapag inalis ay wala nang bakas mo rito. Alam ko na tama ang pag-alis mo. Tama bilang manugang, tama bilang babay na may dangal, ngunit bilang lalaki, pasensya na, mali ako dahil hindi ko napanatili ang distansya, mali rin dahil nang makita ang tingin mo sa akin, nanginginig ang dibdib ko, kahit alam kong hindi dapat. Ngunit Lira, hindi ako nagsisi dahil tanging sa maaraw na malapit ka. Nadama ko na ako ay tunay na ama, lalaking may damdamin, hindi taong nabubuhay ng walang buhay dahil sa sakit. Nabuhay ka ng toto at ngayon kung kaya mo ay mabuhay ulit ng toto. Ngunit sa pagkakataong, ito ay para sa iyong kaligayahan. Narinig ko na nasa Olongapo ka. Kung inakala mo na taong tulad ko ay sapat na ligtas para sandalan, ngayon si Kiko ay sapat na malakas para protektahan ka. Magmahal ka kung hindi na masakit ang dibdib mo. At kung isang araw, mapatawad mo, ako ay andito pa rin ako. Sa ilalim ng lumang ampalaya na may nakasabit na payong na iniwan mo. Mahal ka, tatay. Yumakap si Lira sa sulat sa dibdib. Unang beses na umiyak hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagunawa. Umupo siyang walang galaw ng matagal sa sulok ng balkon. Nagilaw ang lungsot, ang trapiko ay maingay sa ibaba, ngunit sa dibdib niya ay may nagliwanag. Ang nakaraan ay hindi mabubura ngunit hindi rin dapat ikulong ng walang hanggan. Sa gabing iyon, naktek si Kiko na gusto niyang dalin siya sa probinsya, hindi sa Bulacan kundi sa kanyang probinsya sa Zambales. May bagay na itinago ko sa dibdib ng 15 taon, sa tingin ko ay oras na para sabihin. Nakatingin si Lira sa screen ng telepono, hindi na nanginginig ang kamay, nag-reply. Siya, sige. Kinaumagahan ng 7, madilim pa ang langit, naghihintay na si Kiko sa harap ng building. Ang pickup truck na minamaneho ay lumang ngunit malinis at mayos. Umupo si Lira sa passenger seat, nadama ang amoy ngang matapang na kape, amoy na bago ngunit komportable. Hindi marami ang usapan sa daan patungo sa Zambales, ang probinsya ngang ina niya. Ang daan ay makitit, sa makabilang gilid ay bukit na dilaw. Huningang anok na hinaluan, nantunog nga motorsiklo mula sa malayo, nagbibigay ngang payapang pakiramdam. Huminto ang sasakyan sa harap ng bahay na 3 silit na lumang, gate na mababa, sahit na ladrilyo. Isang matandang babae na puti ang buhok na maliit ang katawan ay nakaupo na naghihiwa ng gulay. Nang makita si Kiko, biglang tumayo, mata na nagliwanag sa tuwa. Uy, umuwi ka nang hindi nagsasabi. Sino ito? Ngumiti si Kiko at lumingon kay Lira. Si Lira po, ang taong hinihintay ko ng 15 taon. Ang tanghalian ay simple ngunit mainit. Pagkatapos kumain, dinala ni Kiko si Lira sa likod bahay, kung saan may maliit na kwarto na puno ang libro, magazine at ilang painting na hindi tapos. Itinuro nito ang lumang litrato na kupas, litratong klase sa kolehiyo. Sa litrato, isang babaeng mahaba ang buhok na maliwanag ang mata, si Lira nakatabi ni Thomas. Si Kiko ay nasa likod, tingin sa kanya. Mula nun, nagustuhan na kita, ngunit mas mabilis si Thomas. Alam kong hindi ako katulad niya sa itsura o yaman, kaya nanahimik ako. Itinago lang ang nasulat na isinulat ko para sa iyo ngunit hindi ipinadala. Nagulat si Lira. Tiningnan niya ang tumpok ng papel sa sulok ng mesa. Kinuha ni Kiko ang mauring dilaw na papel,
Bawat pahina ay mayos ang sulat. Ikaw ang unang babae na nagpabago sa akin na mabuhay ng maayos. Gustong gumawa ng higit para maging karapat-dapat sa tabi mo. Hindi ko sinisisi na minahal mo si Thomas. Ngunit nangako ako na kung isang araw wala nang nasa tabi mo, ako ang susunod at hindi bibitaw. Sumasikip si Lyra. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa maraming taon ay nakala niyang matigas na ang dibdib niya. Ngunit ngayon ay sumasakit dahil sa damdaming luma at bago. Hindi pinilit ni Kiko ang sagot. Tiningnan lang siya ng kalmado. Hindi ko kailangan ang sagot mo ngayon. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka mag-isa. At kung lumingon ka, andito pa rin ako na naghihintay gaya ngati. Sa hapon na iyon, lumabas sila sa tabing pond sa likod ng bahay. Umupo si Lyra sa bato na hawak ang tubig. Mahina ang hangin, malinaw ang langit, huning ang ibon sa tanim. Mahinang sinabi ni Lyra, huli ka nun. Lumingon si Kiko. Mata na punoen ni pasensya, ngunit minsan ang huli ay tama ang oras. Sa gabing iyon, sa daan pabalik sa Olongapo, sumandal si Lyra sa bintana, mata na nakapikit ng mahina. Unang beses pagkatapos ng maraming alon, may malinaw na tunok sa dibdib niya. May pagmamahal na hindi maingay ngunit matagal na hindi kumukupas. May taong dumating ng huli ngunit ang mananatili hanggang wakas. Sa hapon ng Sabado, tahimik ang hangin sa Bulacan, ang sikat ay nagdidilaw sa lumang bubong. Bumalik si Lyra sa probinsya, pagkatapos ngang higit kalahating taon na umalis, walang paunawa. Walang sinabi sa sinuman, gusto niyang tahimik na bisitahin ang dating biyenan. Ngunit nang makarating sa gate, ang pinakanagulat sa kanya ay hindi ang tingin nito, kundi si Kiko na nakaupo sa tabi ni Tatay Ramon sa bakuran. Dalawang lalaki na makaharap sa gitna ng sahi na ladrilyo na may sikat ng araw, sa gitna ng katahimikang nakakasikip na parang bawat salita ay sinusukat ng damdamin sa nakaraan. Lumapit si Lyra. Plano na magsalita ng Lumingon, si Tatay Ramon, boses na malalim ngunit hindi malamig. Umuwi ka na pala? Mahinang tumango si Lyra, hindi alam kung ano ang itatawag rito. Lahat ng tawag ay naging mahirap. Tumayo si Kiko at sinenyasan, si Lyra na umupo. Tiningnan nito, si Tatay Ramon. Pumunta ako rito hindi para agawin ang anuman. Gusto ko lang mag-usap bilang dalawang lalaki na minsang nagmamahal sa isang babae. Nagtaas ng kilay si Tatay Ramon na may counting interest. Naglagay ito ng boses na mabagal. Si Lyra ay manugang ko o kahit minsan? Alam ko. Hindi umiwas si Kiko. Ngunit ngayon siya ay babaeng malaya at gusto kong maging katabi niya, hindi para palitan ang sinuman kundi para samahan. Muli ang espasyo ay tahimik. Maya-maya, lumingon si Tatay Ramon kay Lyra. Ang tingin na iyon ay hindi nagulo, gaya ng dati, kundi kalmado, punong ngama, hindi na lalaking minsang mahina. Lyra, tanong ko ng toto kay Kiko ba? Natigil si Lyra tapos tiningnan ang dalawa. Isang taong minsang nagbigay ngang proteksyon sa pinakamalungkot na panahon. Isang taong tahimik na nasa tabi sa buong kabataan, kahit hindi minsang hawakan ang kamay. Minsan akong nakamali ngunit alam ko ngayon ang pinipili kong tama. Si Kiko ay nagbibigay ng kapayapaan, walang gulo, walang pilit, walang iwas, walang sinabi si Tatay Ramon. Tumayo ito. Lumakad ng mabagal patungo sa tanim na ampalaya sa hardin, kung saan nun inilagay ni Lyra ang payong na iniwan. Lumingon ito, boses na malalim ngunit magaan. Pinagpapala ko kayong maging masaya at pasensya na dahil minsan kong nagpasakit sa iyo. Sa hapon na iyon ay walang luha, walang away, tanging tatlong, taon na kumakatawan sa tatlong bahagi ng relasyon, makasamang harapin, makasamang bitawan. Hinawakan ni Kiko ang kamay ni Lyra sa pag-alis, unang beses na hindi niya binawi. Sa daan pauwi sa Olongapo, mahinang sinabi ni Lyra, hindi ko kailangan ng kapalit ng alaala. Kailangan ko lang ang matiyagan na kasama sa paglakad. Hindi sumagot si Kiko, tanging hinikpit ang hawak sa kamay niya, tama lang. Bumalik si Lyra sa Olongapo nang mas magaan ang dibdib kaysa dati. Pagkatapos ng pagkikita kay Tatay Ramon, ang mabuhol sa dibdib niya ay unti-unting natanggal. Nagsimulang ngumiti ng madalas, kahit aktibo na anyayahan si Kiko na manood ng sine, isang bagay na inakala niyang hindi na siya makakagawa ng walang alala.
Lahat ay mukhang nasa ayos nang sa hapon ng Biyernes na iyon. Habang nakaupo sa pamilyar na kapehan sa daan ng Lahtrey, lumapit ang isang babae sa mesa niya. Siya ay halos 35. Buhok na kulot ng mahina, pulang lipstick, jacket na branded, amoy ng perfume na malakas, mata na matalim ngunit boses na matamis na parang honey. Ako si Henny. Pwedeng mausap tayo sandali, Lia. Bago pa makareact si Lyra, umupo na ito. Kinuha mula sa bag ang tumpok ng litrato. Ako ang magiging asawa ni Kiko. Ang salitang iyon ay nagpaelo kay Lyra. Bawat litrato ay inilagay sa mesa. Litrato ni Kiko at Neji babaeng ito sa partiyan Neji pamilya. Litrato nilang dalawa sa bakasyon sa Baguio. Litrato ng masing-sing na diamante sa daliri niyan na isinusuot ni Kiko. Hindi ko kailangan na maniwala ka, kailangan mo lang intindihin. Ang lalaking inaasahan mo ay aktwal na lumuhod para mag-propose sa akin. Hinikpit ni Lyra ang kamay ngunit hindi umiyak, tanging lumamig mula sa loob hanggang labas. Pumunta ako rito hindi para magselos. Gusto kong malaman kung bakit ang lalaking nagmamahal sa akin ay biglang umatras ng walang dahilan, walang paalam. At narinig ko na nabubuhay siya kasama ang babaeng minsang manugang ngang kaibigan niya. Ngumiti ng mapait si Lyra. Pumunta ka para bawiin ang nobyo o para ipahiya ako? Kumurap si Hanina, may kaunting gulat tapos kinuha ang huling sulat. Kung may natitirang dangal ka, basahin mo ito. Sa gabing iyon, hindi natulog si Lyra, nakaupo sa balkon, hawak ang sulat na iniwan ni Hani. Sa sulat, nakuwento si Hani tungkol sa pag-ibig nilang 10 taon kay Kiko, mula kolehiyo. Hiwalay tapos balik, pangako tapos pagtataksil. Sinabi niyang ako ang tanging isa, ngunit pagkatapos makilala ka, naging tahimik siya, walang text, walang tawag, walang paliwanag. Pumunta ako sa iyo para maunawaan kung bakit ang taong tulad mo, na minsang manugang ang kaibigan niya ay nagpabago sa kanya ng ganito. Isinara ni Lyra ang sulat. Hindi niya alam kung iyak o tatawa, alam lang na ang dibdib niya ay hindi na makatis ng isa pang saksak. Kinaumagahan, nawala si Lyra. Hindi siya pumunta sa trabaho, hindi sumagot sa telepono, walang iniwang mensahe kay Kiko. Tanging maliit na papel na isinuksok sa siwang ng pinto niya. Hindi ko kayang magpatuloy sa taong may utang pa sa nakaraan. Binasa ni Kiko ng paulit-ulit ang maliit na papel na iniwan ni Lyra. Ang sulat na gusot na basa, maikli lang, hindi ko kayang magpatuloy sa taong may utang pa sa nakaraan. Sumasakit ang dibdib niya. Ang babaeng nawala sa kanya ng halos kalahating buhay para hintayin, sa wakas ay nawala sa sandaling inakala niyang hawak na niya ang kamay niya ng habang buhay. Tinawa ni Kiko ang lahat ng kaibigan ni Lyra, kahit ang dating biyanan sa Bulacan ay hindi alam kung nasaan siya. Walang reply sa mensahe, laging naka-off ang tawag. Ang apartment ni Lyra ay maliwanag pa ngunit walang tao, ang telepono niya ay walang location. Parang nababaliw siya. Sa hapon na iyon, sa mahinang ulan, nahanap si Kiko sa lahat ng kapehan, terminal, kahit sa daan malapit sa dagat ng Subic, kung saan minsan silang nakaupo na nanonood ng alon. Walang nakakita sa kanya. Hanggang huminto siya sa palengkeng Lahtrey, sa gitna ngang ingay ngang tindera, sasakyan at amoy ngang isda na hinaluan ngang pawis, biglang natigil si Kiko. Ang babaeng nakatago sa tindahan gulay na nakakap, maskara na takip ang mukha ay si Lyra. Tumakbo siya rito, lumingon siya. Mata na nagulat tapos naguluhan, na parang bata na nahuli sa ginagawa na hindi dapat. Plano ko lang umalis ng ilang araw. Hindi Lyra, tinatago mo ako. Ang boses ni Kiko ay pause. Yumuko si Lyra, hinawakan ang laylayan ng damit. Hindi niya itinanggi ngunit hindi rin nagsisi. Hindi ko gustong maging ikatlo sa relasyong hindi ko alam mula simula. Hindi ka ikatlo, gini ni Kiko si Hani at ako. Nagiwalay 4 na buwan na. Ang malitratong iyon ay nakaraan. Bakit hindi mo sinabi? Dahil inakala ko kung naniniwala ka sa akin, hindi mo kailangan ng ebidensya. Tumawa si Lyra, tawang mapait at pagod. Ang tiwala ay hindi basta-basta, lalo na sa taong lumabas mula sa pagkasira gaya ko. Lumakat siyang palayo, ngunit ilang hakbang lang, hinawakan ni Kiko ang kamay niya ng mahigpit, na parang kung bibitaw, ay mawawala ulit siya. Pasensya na dahil hinayaan kitang mag-isa sa iyong kaba,
Ngunit sa pagkakataong ito hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Nakatayo sila sa gitna ng palengke. Maraming tao ngunit walang nakakaalam. 2 taong sinusubukang buuin ulit ang basak na parehong natakot harapin. Mahina ang hangin na parang buntong hininga. Hinawakan ni Lyra ang kamay nito ng mabagal. Sa pagkakataong ito kung sasama ako sa iyo, kaya mo bang hanggang wakas? Hindi sumagot si Kiko. Hinila niya ito sa dibdib. Naglakad akong mag-isa ng 15 taon para hintayin kang lumingon. Kaya kung sa pagkakataong ito ay makasama, nais kong hanggang dulo ng buhay. Sa Marso sa Bulacan ang sikat ay malambot na parang yakap ng ina sa anak na matagal nang umuwi. Namumulala ang bulala na kawayan ng pula sa sulok ng langit sa probinsya. Ang nga bulaklak ay parang apoy na tahimik na nasusunok sa asul na langit. Bumalik si Lyra at Kiko para bisitahin ang lumang bakuran, kung saan minsang naging kanlungan sa bagyo, ngayon ay alaala na mayos na inilagay. Ang dating biyenan ay sumalubong ng walang salita, tanging ngiti. Ang ngiting nagpapaluha kay Lyra. Unang beses pagkatapos ng maraming taon, hinawakan nito ang kamay niya, mainit gaya nga araw na bagong manugang siya. Alam kong wala kang sala, naligaw ka lang, ngunit ngayon ay nasa tama ng lugar. Sa araw na iyon, dinala ni Kiko si Lyra sa kanyang probinsya, hindi para ipakilala, hindi para ipagyabang, tanging para makasamang tumayo sa harap ng libingan ng ina ni Kiko. Ang babaeng sinabi niyang unang nagturo sa kanya ng pasensya dahil sa pag-ibig. Tahimik na inilagay ni Lyra ang bungkos ng puting sampagwita, walang salita, mahina ang hangin na nagpapagalaw sa buhok niya. Si Kiko ay nasa likod, yumakap sa kanya, hindi kailangan ang dagdag na salita, sapat na ang lahat. 1 buwan pagkatapos, nakasal sila ng simple, walang malaking handaan, walang gaun o barong, walang paputok, walang ten na makulay. Tanging ilang mesa na gawa sa kahoy sa ilalim ng lumang punong ngawayan, ilang merienda sa probinsya, ilang ngiti na totu. Kaibigan ay hindi marami ngunit lahat ay ngumiti. Ngiti na puno ng damdamin. Dumating rin si Tatay Ramon. Nakatayo ito sa malayo, nakapolo, na puti ng walang salita, tanging tumango. Lumapit si Kiko at Jumuko para magpasalamat. Lumapit rin si Lyra at hinawakan ang kamay nito. Ang hawak ng babaeng minsang naligaw, ngayon alam ang tamang daan. Sa gabing iyon, nang matapos ang bisita, nakaupo si Lyra at Kiko sa tabi sa ilalim ng punong kawayan. Sa likod ay radyo na nagpapatuktok ng isang bahay, malungkot ngunit mainit. Noon ba anak mo na makasawa ka ulit? Tanong ni Kiko, mata na kumikinang. Sa dilaw na ilaw, sumandal si Lyra sa balikat nito, mata na nakapikit ng mahina. Hindi, inakala kong mamamatay ang dibdib ko kasama ni Tomas. Ngayon ano ang pakiramdam mo? Nadarama ko na hindi ito namatay, naghihintay lang sa tamang taong magligtas. Hinikpit ni Kiko ang kamay niya sa dibdib niya. Si Lyra ay hindi na ang manugang na palihim na umiyak sa maliit na kusina. Siya ay babaeng matatag, nangahas magmahal, masaktan at magpatuloy. Ang buhay ay may tahimik na bahagi sa lahat. May lumalampas, may nalulunod. Ang mahalaga ay sino ang hawak sa kamay mo nang hindi bibitaw. Ang buhay ni Lyra ay musika na may maraming tahimik na bahagi. Isang manugang na nawala ang asawa nang hindi pa naging ina, minsang nabuhay sa tingin na may duda, minsang nahanap ng pagmamahal sa hindi inaasahan, sa biyenan na minsang mahigpit at tuyo, ngunit pinili niyang lumabas sa dilim na iyon. Hindi umiwas, hindi naganap ngang sala, pinili niyang mabuhay, nang may pananagutan sa damdamin, at hindi ikulong ang sarili sa bawal na ipinataw ng iba. Nagmamahal siya sa ibang hindi perpekto, hindi marangya, ngunit toto at matibay. At ang pagmamahal na iyon ay hindi mula sa unang tingin, kundi mula sa daan-daang beses na bumalik tuwing bibitaw ang isa. Ano ang pinakamalaking aral sa kwentong gito? Nasa buhay hindi lahat na naligaw ay kriminal, at hindi lahat na nagsimula ng mali ay nagtatapos ng mali. May sala na kailangan ng oras para gumaling. May sugat na kailangan lang matiyagang taong naghihintay na buksan ang dibdib. At pinakamahalaga, ang pagmamahal ay hindi laging tama ang oras, ngunit kung sapat na toto ay laging makakahanap ng daan para bumalik. Ang kwento ni Lyra ay hindi fairytale ngunit toto, katulad na libo-libong
kwento sa totong buhay, kung saan ang tao ay tunay na nagmamahal, tunay na nagkakamali, tapos tunay na nagayos. Lahat tayo ay may minsang nakatayo sa gitnang tama at mali, ngunit hindi para husgahan kundi para pumili ng hakbang na tama sa dibdib natin.